Good morning ulit mga ka-farmer. At ngayong umaga naman, ang i-share ko naman sa inyo ay papaano ako nagpapatubig ng aking gulayan. So dito ako sa bandang itaas ng aking gulayan ngayon, kung saan dito yung palayan namin sa itaas. Ngayon yung palayan ka-farmer, lalo pa ngayon tag-init, siyempre kailangan natin ng stock na tubig. Kaya ang ginagawa ko sa palayan namin, pang makapag-ipon ako ng tubig na pangdilig sa aking garden, ay sinasarado ko yung kahon. Ayan. Ngayon kapag nasarado ko na ka-farmer yung kahon, makakapag-ipon ako ng maraming tubig. Hindi na pa ako dito gumagamit ng water pump. So itong mga kahon na to na may tanim na palay, ito yung ginagawa ko na style imbaka ng tubig. Halimbawa kapag ngayon magpapatubig ako, pagkatapos ko ka-farmer magpatubig upang makaipon ulit ako ng tubig, kailangan ko saraduhan ulit ito yung kahon na to. Okay, sasaraduhan ko siya. So sa lawak ng kahon na yan, maraming tubig yung maipon. Ngayon ang tubig na to ay dadaloy doon pababa, papunta doon sa aking garden. So bubuksan natin itong kanal. Ayan. So lahat ng nakaimbak na tubig sa nakaraang araw ay ilalabas niya lahat. Okay, so katumpas na rin ito ka-farmer nang tumbas na rin ito ng nag water pump ka. Okay, ngayon ang tubig na yan baba dito. So baba na yung tubig dyan, dadaan doon sa kanal, papunta na yun sa garden. Tara, punta natin doon sa kanyang dulo sa garden. Kung sa palagay mo yung video na to ay nakakatulong sa'yo, paki-smash naman yung like button at paki-subscribe naman ang ating channel. Thank you so much sa inyong patuloy na pagsuporta. So dito tayo ka-farmer, dito na tayo sa bandang malapit sa garden. Papansinin nyo, wala pang tubig. So hintayin natin na makababa dito yung tubig. So habang nagpapatubig tayo ka-farmer, kukuha muna tayo dito ng vermi. Ayan. So ganyan karami yung vermi natin ka-farmer. Kailangan mag-alaga na kayo ng vermi, dahil unlimited tayo dito sa pataba. Ayan o, pansin nyo yan. Okay, so kukuha tayo nyan, ilalagay natin sa puno ng ampalaya. So ito na ka-farmer, dumating na yung tubig. Aagos na siya, papunta sa ating mga gulayan. Ayan. Ngayon meron tayong kinuha dito na vermicast. Ito. Yan. So yun naman i-apply natin sa kanyang puno ng ampalaya. So ito na ka-farmer, nasa 16 days na po yung ampalaya natin. Nakaraan nag-pruning po tayo. Okay, nag-pruning po tayo nakaraan. Ayan o. So ang linis po. Ang ganda ng pagkaka-pruning natin. Tingnan nyo yung mga dahon. Okay. So dito bilang tayo ng 10 node, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Pagdating dito sa 11, okay, nandito na siya sa pangalawang linya. Hindi na po natin yan puputulin. Ito, yung vines na yan. Ito yung mga vines na yan. Hindi na po natin yan puputulin. Hayaan na po natin yan. Yan na po yung mga lateral vines na iiwan po natin. Ngayon po, habang pinupuno natin yung kanal, kasi yung kanal na yan, pupunuin po natin. Pag napuno na po yan, saka tayo sa sandok sa bawat puno. Ngayon, hanggat hindi pa po yung napupuno yan, gagawin natin, lalagay tayo ng fertilizer. Organic po yung fertilizer natin ha. Ito ay vermicast. Kita nyo yung granules ng vermicast. Nako, napakadali lang po ito gawin. Mamulot lang po kayo ng tayong kalabaw, tapos ilagay nyo sa tanner bag. Then bitawan nyo ng vermi, basahin nyo ng tubig. Kailangan basahin mo ng tubig mga 3 araw pang matanggal mo na yung init. Tapos dito ka-farmer, sa puno ng ating ampalaya, no, nakita nyo yung pag transplant ko pa lang, humukay ako ng malalim. Tapos nilagyan ko doon ng vermicast. Humukay ako ng malalim kasi ka-farmer, gusto natin medyo malalim para kung gusto natin dumagdag ng organic fertilizer, pwede pa tulad nito. Ayan. Okay. So nagdag lang tayo. Minsan ka-farmer may sumasama ng mga vermi. Anyway, kung gusto nyong humingi ng vermi sa akin, maraming vermi po dito sa bahay, kaya bibigyan ko kayo. Kasama rin ka-farmer, ito yung mga sa garden natin, diba? Lagi kong inuulit kapag nag-garden ako, tumatanim talaga ako ng kalamansi kasi
hindi naman habang buhay itong garden. Kailangan mayroon tayong kalamansi na lumalaki katulad yan, no? Yan, ito yung, kung napanood nyo yung video ko about sa kalamansi cuttings, ito na yung ka-farmer. Kanda harvest ko na yung mga kalamansi cuttings ko at pinangtatanim ko na. Okay, so tigisang dakot lang, pwede na yan. Kasi dadagdagan naman natin sunod na linggo. Dagdag tayo dito. Ayan, dagdag. So ayan ka-farmer, nalagyan na natin ng mga organic fertilizer. Ayan, oh. Sabi ko nga, ito nga yung vermicast. Ito yung sagot doon sa mahal na abono. Ito yung sagot doon sa mga sinasabi natin na nagagastusan tayo masyado. Okay, so tingnan nyo naman ito ka-farmer, oh. Oh, ito yung kanyang sanga, ito yung kanyang main vine. Kailangan natin vine training. Ayan, oh. So vermi pa lang ito, vermicast pa lang yung gumagana dito ka-farmer. At saka napansin ko rin kapag vermicast yung ginamit natin, less yung insekto na umatake. Hindi ko alam, siguro dahil sa organic yung ginamit natin na fertilizer, kaya baka ayaw nila ng ganun. Ayan, oh. So nalagyan na natin ng mga organic fertilizer. So ang susunod natin gagawin para hindi yan masayang, kailangan ito, kapag nagdilig kasi tayo, mabubuhos yan dito. So tabon-tabunan natin yung lupa, yung puno ng ating ampalaya. Okay ka-farmer, natapos na natin yung dilig at halos kalating oras lang kasi malakas yung tubig. Ngayon naman ka-farmer, kapag halimbawang ang tawag dito ka-farmer, hindi na talaga dilig, ano, parang pabaha na talaga siya. Kaya ka-farmer, kapag halimbawang hindi maabot ng tubig o di kaya talagang mataas yung nataniman ninyo, ang gagawin mo, hindi mo lang hintayin na maabutan pa ng tubig. Halimbawa ito, kaya nga sinasabi ko sa inyo ka-farmer, kailangan medyo parang balon yung puno ng ating ampalaya. Kasi kapag nagdilig ka, ganyan, o yan, kung gusto mo ng mga dalawa hanggang 3 araw, buo ka magdidilig ulit. So ganyan, o naiipon yung tubig. So sad talaga yung tubig sa ano. Pero ka-farmer naman, itong pagdilig natin ay sigurado natin na hindi lang dito lang sa kanal yung nabasa. Tingnan nyo yung tubig tumatagos dun sa kabila. Ibig sabihin sa ilalim yan ay sa ilalim yan ay basang basa. Ka-farmer, may 2 puno ako dito na iniwan na hindi ko na pruning. Ito na pruning ko. Ito hindi ko talaga pinruning. Tingnan nyo, walang bawas. Kasi titingnan natin yan, yung kanyang performance kumpara sa iba na na-pruning natin. Kaya abangan yan kung may pagkakaiba pa nung na-pruning natin doon sa wala. Hindi natin tatanggalan ng bunga, hindi natin tatanggalan ng sanga, basta hindi natin tatanggalan ng kahit na ano, hayan lang natin. So ayan, tapos na nating magdilig. Ang gagawin natin doon sa kaninang binuksan natin na kahon, isasarado na natin. Ka-farmer, ang kagandahan ng pagdidilig, parang tao rin yan, di ba? Yung tao kailangan uminom ng 8 baso ng tubig sa isang araw. At kapag nakulang ka dyan, ang tawag doon ay dehydration, kulang ka sa tubig. Siguro ganoon din yung halaman, kailangan niya rin ng tubig. Kaya yung iba alternate yung kanilang pagdidilig, yung iba naman araw-araw. Pero sa mga ganitong paraan naman na halos yung tubig pagdilig mo pa lang ay babad na kagad, well, kahit 2 o 3 araw saka ka magdilig ulit. Pero ka-farmer,
Huwag mo namang ibababad yung tubig mo sa o yung ampalaya mo sa tubig kasi malulunod yan. Hindi yan marunong maglangoy. Okay, so sarado na natin ka-farmer yung binuksan natin na kanal, na kahon. Ayan o. So ang dami pang natirang tubig. Pero isasarado na natin kasi kailangan na ng halaman natin na hintuan yung pagpadilig. Okay, nasarado na natin. Ayan. Mag-iipon ulit tayo ng tubig para sa next 48 hours o 36 hours. Kung kailangan na nating magdilig ulit. Okay, so ang ganyan lang ka-farmers. Palagay mo ba ka-farmer, maganda yung ganitong klaseng pagdidilig? Kung okay sa'yo, just comment down below at kung ano pang may suggest mo. At nakaraan nag-shoutout ako sa aking post. Kung gusto mo ma-shoutout ka, comment down below. Magtanong ka ng kahit ano sa video na to at para mas-shoutout kita. Yun lang. God bless ka-farmer. Salamat sa inyong pagsuporta. Happy farming sa ating lahat. Paalam.